Hello, hello mga kababayan. Magandang araw, magandang umaga, tanghali o gabi man po kung ano po oras ninyo mapanood sa oras na ito. Welcome to my channel, The Guzman Channel po. Maraming salamat. Please like, share and subscribe. Thank you, thank you. At yun nga, ang ating pag-uusapan ngayon is about sa ating mga OFW na nagtitinda sa sa Central, na ang iba ay nahuhuli at yun, pag nahuli, edi paldo na naman yung mga pulis. Charot lang. Yun. At pag may mga kapwa tayong OFW kasi na syempre sa gusto din kasi mag sideline yan. Kaya ang nangyayari, minsan nahuhuli sila, kinukuha yung kanilang paninda at minumultahan pa sila. At minsan may narinig pa nga ako dun sa isang OFW na doon sa sa may tulay, sabi kinulong daw ng doon naman yun sa Macau. Doon naman yun sa Macau, hindi dito sa Hong Kong. Yung kinulong na yun, kasi nga nahuli nga siyang nagtitinda, kinulong siya. Parang ilang months lang din naman yun ang pagkakulong. Pero syempre, 'di ba, bilang isang OFW, bilang isang halimbawa, nanay ka at mga anak mo ay sa iyo na umaasa lang sa papadala mo din sa kanila. Tapos marami ka pang utang. Halimbawa lang, kung marami pa siyang utang dito sa kung saan man siya, kung sa Macau man siya, dito sa Hong Kong, kung mahuli siya, 'di ba? Tapos makukulong siya, di wala siyang sahod. Wala din siyang, kasi kahit halimbawa isang buwan na hindi siya magano sa amo niya, ikakat na yun ng amo niya yung visa niya, working visa niya. Kaya yun, wala na siyang visa, ibig sabihin wala na siyang sasahurin ng sa amo niya. Kaya yun, kawawa yung magiging sitwasyon ng kanyang pamilya doon sa Pilipinas. Mahuhuli na siya, makukulong pa, wala pang sahod. Kaya lang, syempre minsan kasi matigas din ang ulo ng ating mga kapwa dito sa talagang kahit saan dito sa Central, talaga kahit saan dyan, marami nagtitinda dyan. Kaya minsan yan na napapadaan ako doon sa doon sa Central, napapadaan ako. Bigla na lang sila maghahakotan ng ng mga ng kanilang mga paninda, lalo't mga Indiano na mga kasama. Kasi nakikitinda sila doon sa sa mga Indiano. Siyempre mga Indiano binibigyan din sila, binabayaran sila. Tapos kung maghulihan na, magsigbit-bit ng mga tapos tatakbo na yan sila. Minsan kasi may mga police kasi na hindi nag-uniform. Yung nakasibilyan lang sila, kunwari bibili sa kanila, yun, hindi huhulihin na sila. Kaya minsan makikita ko yung mga kapwa ko Pilipino na bigla na lang natataranta na dahil nandiyan ang lispo. Minsan naawa din ako kasi nga hindi naman sila magtitinda-tinda ng ganyan kung hindi sila gipit, 'di ba? Kasi minsan malaki ang utang sa bangko, maliit na lang yung matitira, at ang matitira na yun, hati-hatiin yun kung magkano yung magiging isang magkasya sa isang buwan na magiging allowance nila doon. Kami mga OFW din is kailangan din namin ng allowance. Kasi pag kumain kami sa labas, pinakamababa is 30 or 50. Yung pinakamababa. Tapos pamasahian pa namin. Times 4. Kasi 4 na Sunday yon. Times 4. Di kailangan namin may 200 o basta 500 na yon. 500 sa isang buwan. Minsan niya kulang-kulang pa yung 500. Depende din sa ating mga pinupuntahan kung saan natin gustong pumunta. Medyo kung gusto natin mamasyal na magagandang pasyalan, edi medyo malayo-layo, mamasahe ka talaga. Yun. Tapos may mga kailangan silang bilhin, may mga magagandang, halimbawa, mga gandang damit, sapatos o kailangan din nating
bumili, kumbaga kaya natin bumili kung may mga gusto tayong bilhin. Kaya lang ako, para naman sa akin, kailangan ko magtipid. Kasi nga, marami akong bayarin, tsaka may mga estudyante tayong, ano ba yan, naantok ako. Sorry sa inyo, ako inaantok pala. Kaya yun, ako naman kasi yung sitwasyon ko, okay, isi-share ko sa inyo yung sitwasyon ko. Ako, may pamangkin akong pinapaaral at syempre ang anak ko, syempre mga allowance pa nila. Kaya, saka may ano din ako, may kailangan bayaran monthly. Kaya yun, minsan kailangan magtipid talaga. Kahit sa sarili ko, nagtitipid ako para kailangan need ko magpadala, need ko magbayad sa aking dapat bayaran, at need ko magpadala, kailangan ko magtipid para sa sarili ko. At minsan, makikita ko yung Jollibee, makikita ko yung McDo, minsan na syempre nahahatak kang pumasok para bumili ng kung anong gusto mo. Kaya lang, syempre nagtitiis tayo. Pero pag halimbawa dumating na yung sahod, binibilang ko na yan, bahala na kung may matira o wala, kakain ako ng spaghetti. O kakain ako ng mga chicken joy na yan. Kaya yon, at least 'di ba na pagbigyan natin ng ating sarili na kainin ko anong gusto nating kainin, ganun. Yeah, yan nga. Ayun nga pala sa mga OFW nga pala na mga kababayan natin sa Saudi at sa Middle East, lalong-lalo doon sa Israel na namatay ang ating isang kababayan doon na isang caregiver. Yun, nakikiramay tayo doon. She is a hero sa kanyang mga amo dahil sa gusto niyang iligtas ang kanyang alagang matanda. Kaso, syempre hindi niya kaya basta-bastang buhatin lang o ano man. Kaya yun, na ano siya, namatay siya doon sa Israel. Kahit nga dito dati, yung sa Taipo, di ba? May marami ding mga namatay dito na nung nagkasunog dito sa Taipo. Pero halos lahat kasi ng mga helpers na namatay is yung mga Indonesian. May isang Pilipina na namatay, at saka yung kasama yung baby. Pagliligtas niya sa kanyang alagang bata, yun ang namatay din ng ating kababayan na yun. Pero almost kasi dito mga nagyayaya sa mga matatanda is yung Indonesian. Kaya sila nag-aalaga sa matatanda kasi mga matatanda hindi marunong mag-English. Kaya ang mga Indo kasi nag-aaral talaga yan sila ng Cantonese ng 6 months bago sila pumunta dito sa Hong Kong. Kaya yon, ang inaalagaan talaga nila mostly dito is yung mga matatanda kasi hindi yun sila marunong mag-English. Yun, ang nangyari doon sa Taipo is hindi nila maiwanan yung kanilang mga matatandang alaga. Kaya yun, na magkasama silang namatay. Grabe no, ang sakit na naramdaman ng mga amo nila. Yung biglaan na sunog na yun, wala silang may nasalba. Ang iba nga, buti nga ang iba nasabihan na, oy may ganyan, may sunog na. Kaya dapat lumabas na ganun. May isa namang kababayan na in-interview na tumawag daw ang kanyang amo sa kanya na lumabas na ng bahay kasi nga may sunog na. At yun ang ginawa niya, dalawa pa yung alaga niya, magsisunuran sila kaya wala siyang nadalang pera, hindi niya nadalang passport o anuman. Talagang sarili lang niya, bumaba na sila ng mga alaga niya, dalawa yung alaga niya. Ngayon, talagang wala silang nasalba. Lahat ng mga nakatira doon sa mga building na yon is talagang ubos talaga ang kanilang. Tapos nakita ko lang sila sa news na nakahiga sila sa kalsada. Yung iba, after ng sunog na yon, winter pa naman na, malamig sa panahon na yon. Kaya talagang marami talaga nagdo-donate.
Maraming nagdo-donate, maraming nagresponde agad sa para sa mga ano na yun. Pero yung sunog na yun, hindi nila naapula. Yung sunog na yun kasi talagang biglaan ang pag pero 'di ba? Parang ang ding-ding eh. Di ko alam basta hindi ko masabi kung mahirap na magsalita. Yun. Basta mabilis talaga. Mabilis yung pagkatupok ng ano ng apoy kasi hindi lang isang building yung natupok eh 7 yata 7 o 8 ganon kaya biglaan yung ano yung sunog na yun at yung fire alarm hindi din siya nag ano walang ingay ng fire alarm kaya hindi na alarma yung mga tao doon sa building na yun. Kampante sila, akala nila wala, syempre, na-suffocate na yung iba, na mga katulong at saka yung ibang amo nila, na-suffocate na sa loob, kaya yun, di na sila makalabas. Natupok na sila ng apoy. Yun, kawawa naman. Kaya tayo ay lagi tayong magdasal palagi. Pakiusap tayo sa Panginoong Hesus, sa ating Ama, na tayo ay iligtas sa lahat ng kapahamakan. Dahil siya lamang ang ating kakampi. Siya lamang ang ating tagapagligtas. Kaya, yun, magpasalamat tayo lagi na tayo ay ligtas. Kaya, at yun nga, sabi na din ng anak ko, Mama, wala bang ano dyan, wala bang gera dyan? Siyempre, alam niya na rin yung mga nagigera-gera na sa ibang bansa lalo sa Saudi. Sabi ko, anak, wala dito kasi tsaka malayo na yun dito. Kaya sabi ko sa kanya, magdasal ka din dyan, lagi ka magdasal na kayo ay ilayo sa anumang kapahamakan. At tayo din syempre, magdasal tayo, ipagdasal natin ating pamilya, at ang ating pamilya ay pinagdadasal din tayo para sa ating kaligtasan at sa ating mahabang buhay. Kaya yun, huwag nating kalimutan na ang Diyos Ama lamang ang nag-iisang tagapagligtas natin, ang ating nag-iisang naghahatid tulong sa atin sa lahat ng oras. Yun. Kaya lagi natin siyang kausapin. Maraming salamat sa lahat ng panood. God bless sa ating lahat at lagi tayo mag-ingat. Thank you everyone. God bless us all.